Lord, may problema po ako, pero alam kong tutulungan mo ako. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 12, verses 24 to 26, and I read it for you. Very truly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there will my servant be also. Whoever serves me, the Father will honor. Kapag po may problema tayo, ang una nating tanong, madalas, bakit nangyayari ito sa akin? Kapag may sakit, kabiguan, pagkawala ng mahal sa buhay, o hindi natupad ang ating mga pangarap, parang gusto nating agad na matapos ang lahat. Natural po yun. Walang taong naghahanap ng paghihirap. Ngunit paano kung ang mismong problema ay nais nating iwasan, ay siya ring daan ng Diyos upang maghatid ng biyaya? Sinabi ni Jesus, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, magbubunga ito ng sagana. Sa unang tingin, parang kabaligtaran ito ng ating iniisip. Papaano magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng kamatayan? Papaano magkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng pagkawala? Ngunit ito ang hiwaga ng Diyos. Ang butil ay kailangang mabaon sa lupa at tila mawala upang magkaroon ng panibagong buhay. Kung mananatili lamang ito sa kamay ng magsasaka, hindi ito mamumunga. Maraming biyaya ang dumarating hindi sa kabila ng ating mga problema, kundi sa gitna mismo ng mga ito. Ilang tao na ang naging mas mapagpakumbaba dahil sa kabiguan. Ilan ang naging mas malapit sa pamilya dahil sa isang pagsubok. Ilan ang mas natutong manalangin dahil sa karamdaman. At ilan sa atin ang mas lalong kumapit sa Diyos dahil wala na silang ibang masandalan. Hindi po ibig sabihin nito na ang problema ay mabuti sa sarili nito. Ang sakit ay nananatiling masakit at ang pagdurusa ay nananatiling mabigat. Ngunit ang ating Diyos ay napakabuti, kaya kaya niyang maglabas ng biyaya kahit sa mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Ang krus ni Jesus ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Ang tila pinakamalaking trahedya ay naging daan ng ating kaligtasan. Kung nagawa ng Diyos yon sa krus, kaya rin niyang magdala ng kabutihan mula sa ating mga personal na krus. Kaya kapag dumating ang problema, huwag agad mawala ng pag-asa. Maaring hindi pa natin nakikita ang bunga ngayon, ngunit ang Diyos ay kumikilos, tulad ng butil na tahimik na tumutubo sa ilalim ng lupa. Tahimik din kumikilos ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Darating ang araw na mauunawaan natin kung bakit niya tayo pinadaan sa mga pagsubok na iyon. Huwag mong husgahan ang iyong buhay batay sa problemang kinakaharap mo. Ang Diyos ay eksperto sa pagsibol ng biyaya sa lupang dinilig ng luha. Kung mananatili kang nakakapit sa Kanya, ang iyong mga pagsubok ay mamumunga ng pag-asa, pananampalataya at bagong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kapag kami ay dumaraan sa mga problema, tulungan mo kaming magtiwala na Ikaw ay kumikilos kahit hindi namin ito nakikita. Bigyan mo kami ng pusong nananalig na sa bawat krus ay may biyayang inihahanda ka para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.